everyone. Afternoon, pwede po ba tayo start our worship? Before anything else, we can sing this song as we prepare our hearts, our minds, our bodies to remove any hindrance and mga bagay po na para mag-give po natin the best. Amen? As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. What's the as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we will be blessed because we May ulo message last Sunday, there's the Spirit leading us, working us, and beyond Ready na po ba tayo? So give our best praise and worship for Lord. For we sing because our God is good. Hallelujah.
to us as a church, to our lives, to our families, Lord Jesus. So we give back our worship to you, Father, our lives, at this moment, at this time, Lord. Please, Lord, lift up your name. Please come to your, Lord, come to your presence, to your life.
Taliwas sa Kristo. Banal na Espiritu.
we pray, Lord, for this church, Lord, to continue to bless us with this kind of opportunity and fellowship, Lord, or knowing, Lord, this the fruit of your word, kasi Lord, katotohanan ng iyong mga salita. We pray also, Lord, for our country, Lord, continue to be sovereign, continue to give us hope and faith that the ultimate will be done, Lord. It is your will, your will, sumasagot to our country. Nadalangin po namin ang mga ikaramdaman na sa mga Lord that you touch them, Lord, heal them with your healing grace, Father, as you are our best healer, Lord. And, for the message, Lord, help us, Lord, to be guided by your word, lalo din sa other na bless our family, bless our home, bless our community, bless our workings, bless our business na about sa dito, that in every aspect of our life, Lord, pakita po ng mga tao na sa atin. Once again, we back on the Lord, we serve for the glory and praise you alone. In Jesus' name. Of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyong mga katabi. Good afternoon. God bless. Merry Christmas. Talagang pumunta ako ng muna ay meron ng tamang Pasko. At panapakan po natin ang kapatid ng Ann at kapatid ng dito. At medyo masakit din po minsan ang karamdaman niya. No? Arthritis din, medyo mabigat. Salamat po at nandito siya. At makasalamat po tayo sa Panginoon. By the way, wala po tayong bagyo. Nagkaroon po tayo sumingit lang. Ang pangalan ng bagyo yun? Ferdy. So, mabait yung bagyo yun. At pagkatapos ko ay lumabas na rin. Kaya nag-message sa akin at particular siguro kapag days ago, meron daw napakalakas na bagyong Gener. Ano po yung wala po yun. No? So, ano tawag doon? Fake news. Anyway, sa pag-asa namin tayo titignan. Sa hapon po nito ay pag-aaralan po natin ang isang bagay na napakalaga na ginawa ng Panginoon sa atin. Katotohanan na pwede natin kitikit ito dun sa mensahe ng kapatid na Dinan last Sunday. Kasi ang topic niya, tayo ay pinalaya ng banal ng Espiritu. No? At gamitin natin ang kalayaan natin para sa kanyang kalawalatian. Matanong po kayo po ba'y nanonood ng balita? Hindi. Fake news. Itong nakaraan na mga tourist na siguro ay pinapanood ko po yung balita. Usually, ang mga balita ay mga catastrophe, bagyo. Pero itong mga nakaraan, of course, ay meron po tayong iniimbestigahan na medyo mabigat kung tutusin na problema ng ating bansa o ng ating bayan. At meron po tayo parang grupo na tinatawag na WATCOM at iniimbestigahan nila yung international na, in fact, ang tawag po, online grounding yan. Yung POGO, o
Alam niyo po ba yung pogo? Hindi po yung kinakain ng luwan. So, yung ibang talagang medyo. Kaya pinag-aralan at saka nanood ay para naintindihan natin ano ba ang pinag-uusapan ng mga kaso ito. Marami kang matutunan kasi yung mga tinatawag na mga batas ay kahit pa paano maintindihan mo. Halimbawa, yung nakatayo doon na pinapatawag minsan ng mga senador, ng mga congressman, yung grupo ngayon, pinagawa nila ay Quadcom, at minsan Blue Ribbon, mga ganun, no? At tawag ko nung araw, witness, yung palang tawag nila ko na resource person. So, at nainganyo ko kasi parang kahit pa paano, naintindihan ko yung kanilang pinag-uusapan, ano ba ang problema, at yung mga kinakausap at mga nagtatanong, pagka hindi mo alam, hindi mo naman talaga panonood kasi hindi mo naiintindihan. Pero so far, pag pinapinonood mo medyo matagal, malalaman mo yung kahit pa paano detalye ng problema. At marami tayong mga Pilipino na nagkala at malaking problema sa atin, pero actually, hindi tayo masyadong involved at concerned. No? Medyo minsan, huli na kagano. Ngayon, kasi po, ang aking mensahe ay may kinalaman ko doon sa tinatawag na batas. Kaya, yung pong mensahe natin, kaya ako tinignan nyo. Kasi ang batas kong pag-uusapan natin is justification by faith. Pag sabi nga po, justification by faith. Ano sa Tagalog yan? Sa Tagalog, ibig sabihin, tayo po ay, pinawalang sala. No? Kaya sa Greek po ay nilagay, ang sabi, technical legal term derived from the verb to make righteous. So ang lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon, tayo po, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, ginawa pa tayo matuwid ng Diyos. Yan po mag-uusapan. In fact, tayo po ay pinatawad sa ating lahat ng ating mga kasalanan. Ito pa, tayo po ay nilinis sa ating mga kasalanan sa pagitan ng ating Panginoong Hesus. Actually, tayo po pwede nating patawarin ang kasalanan ng isa't isa na ginawa ng kapwa na sa atin o tayo nun sa Kanya. Pero wala tayong kapangyarihan ng kalakasan na siya ay ating binisin sa kanilang kasalanan. At hindi natin kayang gawing matuwid ang isang tao. Kasi tayo po ay nananatiling makasalanan, pero tayo po ay tinatawad. Then, tayo po ay nilinis sa ating mga kasalanan. At pagkatapos, dinagpira tayo na tayo po ay matuwid na sa harap ng Diyos. In fact, napakaraming reliyosong tao hindi alam ang katotohanan ng bagay na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kahit na ang kaligtasan, minsan kapag matagal ng Kristyano, nalilito pa po na ang kaligtasan natin ay sa pagitan lang pala ng 100% na pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesus. In fact, laging nababanggit siya. Pero kapag po minsan, may kausap kayo, may kausap ko, pag nagpapaliwanag na, nagdidikit na yung ating gawa, yung paggawa at pagsunod sa kautusan sa ating kaligtasan. At marami ng mga nagtuturo, kahit mga Kristyano evangelical, ay nagkakagulo sa kanilang tinatawag na doktrina o katuruan. Inihiwalay at minsan magkasama yung tinatawag nating kautusan at paggawa ng mabuti para sa ating kaligtasan. Katulad po ng pinapangaral ng last Sunday at mga nakaraan pa, tayo po ay tinatawad at iniligtas at ginawang matuwid ng ating Panginoon. In fact, pag pinanood niyo sinasabi ko kanina na mga case sa mga balita, in fact, kahit hindi tayo ng balita sa YouTube, napakarami. In fact, pinanood ko rin po yung mga commentator ng mga lawyer. Ang maganda nito, hindi po ito politika. Ito yung mga totoong mga case. Halimbawa, ang mga two big time case ngayon, ano na po natin, ano? Una na yung Pogo, ano yung pangalawa?
Yes. Yung KOGC. Malaki po yan na mga sabihin natin caves. At hindi lamang yan, yung mga iniimbestigahan ay minsan makikita natin, mayroong relasyon at nagkakabit-tabi. Yung mga iniimbitahan na muna tayo, bakit nandito doon? Kaya pag hindi natin alam, mag-isip tayo, parang maghuhula lang tayo. Pero ang totoo, lahat ng mga in-invite, iisa lang na meron silang sagot. Isa lang halos yung kanilang sinasabi. Iba't iba pangyayari, pero lahat sila ng mga inimbitahan sa mga tanong, ginajustify nila lahat ng kanilang mga activities, of course, para hindi sila ma-implicate o kaya ay makasuhan o kaya ay sabihin natin, talagang makulong kung mayroong problema. Of course, hindi po tayo magpapit ng pangalan kasi sila po bahala dyan. Pero ang point, kapareho, halos ang lahat ng kanilang ginagawa ay kailangan mong i-justify sa harap ng hukuman kung ikaw ay talagang walang kasalanan. Habang pinapanood ko, dahil lang ito mensahe natin, sa harap ng Diyos, kaya mo bang mag-justify? Wala nang talo na. In fact, pag sinabing ginajustify natin, ginagawa natin matuwid yung bagay na ginagawa natin. Siguro sa mga iba, pwede magkalusot, o kaya magbibigay tayo ng mga alibay, mga reason, justifying yung ginawa natin mali. Ang problema, parang lahat may justification, yun ang nature natin. In reality, tayo po na mga anak ng Diyos, lahat tayo nagkasala, di ba? Lahat tayo may kaso sa harap ng Diyos. Parang wala kayong kaso. Meron. Kasi ang sabi po, all have sinned and come short of the glory of God. Pag nagpagkita po sigurado, meron tayo. May kaso tayo ng pagsisinungaling sa Diyos at maging sa ating kapwa. May kaso tayo siguro na muli tayo o gumawa tayo ng bagay na hindi atin. May kaso tayo na nanira o kaya masama ang isip natin o magbingita sa kapwa natin sa atin. In fact, halos araw-araw may kaso tayo sa atin. Hindi ba tayo nagpapasalamat na yung kaso niyan ay ginawa pa rin tayong matuwid at pinatawag ng Diyos sa atin. At hindi binibilang ng Diyos ang bawat pagkukulang at kasalanan natin ginawa at ginagawa sa pagitan ng ating Panginoon Jesus. Napakahalaga po sa isang anak ng Diyos na tulad natin na ang banal na kasulatan ay talagang alam natin ang katuruan kung ano ang sinasabi nito sa ating relasyon sa Diyos. Hindi lang po sapat na tayo po ay magkaroon lamang ng kaligtasan. No? May higit pa doon na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Of course, lahat po tayo, meron na tayong buhay na wala hanggan. Bakit? Kasi tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi po dahilan sa kautusan at hindi sa mabubuting gawa. At tulad ng sinabi ng Sunday na mapalid na dilang, tayo nagkakaroon ng kaligtasan at sa kanyang tabang na justification. Nilagay ko po yung Galatians 3. Assignment niyo po, mga ibang talata, ibigay din natin. Galatians 3, chapter 3, sulat ni Pablo, maganda po basahin niya pagdating sa bahay. No? In fact, mabasahin ko verses 1 to 6 lang. Ang sabi po ni Pablo ito, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before your eyes Jesus Christ has been clearly portrayed among you as crucified. Naalala ko, binasa ito ng Sunday. This one thing I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the words of the law or by hearing with faith? Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu sa pagitan ng kautusan o sa pagitan ng pananampalataya? At alam po natin yan, dahil alam po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Are you so foolish
having begun in the Spirit, are you now going to be made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If indeed it is in vain. The one who grants the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by your works according to the law, or by your hearing with faith? Tapos dinigit si Abraham. Even as Abraham believed God, and it was counted to him as what? Righteousness. Ang magandang halimbawa ko ay si Abraham, sapagkat nung siya'y nanalig at tumalima sa Diyos, sumunod siya at ang sabi, he was counted righteous dahil sa kanyang pananampalataya. Ito po ay halimbawa ni Pablo sa mga kapatid sa Galatia at ganoon din po mga kapatid sa atin. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na justification by faith. We are made righteous. Ikaw ay matuloy. Sabihin mo sa katabi mo, matuloy ka na ba? Are you righteous? Amen. Hindi self-righteous. Masama yun eh. Ang righteous kasi natin ay galing sa ating Panginoon Jesus. Pag hindi natin masabi yan, hindi po tayo ng Diyos. Hindi talaga tayo sumasampalataya. Pag hindi natin masabi na tayo ay mayroong kaligtasan, may kabuuan ng kaligtasan, at tayo pinagiging banal, at pinatawad, at ginawang matuwid, pag hindi natin masabi yan kapag tinanong tayo, hindi po natin alam ang katotohanan ng sinasabi ng mananasulatan sa atin. Parang sumasama lang tayo sa Argos. Hindi tayo nanonood ng balita. Parang walang ero. Sa TV, okay lang. Pero actually, damay tayo dyan. Tututusin. Pero sa kanilang kasulatan, kailangan tayo makinig at manood ng binabalita ng kasulatan. Kasi ang tanong, paano po natin maunawaan ang mga nangyayari na ginawa ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay ngayon? May epekto yan. Ang totoo, ang ating pinamamalas na pananampalataya, ang ating pinamamalas na kaligayahan, kapayapaan, relasyon natin, pag-ibig, lahat ng yan ay nakasali sa kaligtasan, sa justification, sa righteousness ng Diyos na binigay sa atin. Ang sino mang may kaso at kinasuhan, meron siyang problema. Lalo na kung guilty talaga siya. Kung hindi, problema din kasi you have to justify, di ba? Ipaglalaban mo yung katotohanan na hindi mo ginawa. Kaya actually, talagang mahahanap ka pagdating sa husgado, anong kailangan mong galing kapatid? Yung ang mahal-mahal, anong kunin mo? Abogado. Meron bang abogado sa iyo? Abogado. Baka meron. Wala. Meron dito na abogado. Kapag hindi kayang kumuha ng abogado, pamahalaan natin, bibigyan pala tayo ng abogado. Kasi anong tawag doon? Pau? Yun, pau. Pero napakamahal po ng abogado. No? In fact, meron akong narinig. Ano pa ito? Conservative kasi pipingkato. Apa sa unang bayan, merong sisipot lang 40,000. Meron pa 200,000. Meron isa 500,000. Yung isa pa lang yun. Naalala ko, nagkaroon ko kami ng kaso niya kasi namatay ng kapatid ko. Kilala yung abogado kasi Christian siya. Pero nung maghihiling na, kailangan namin unang appealing. Parang down pa lang 40,000. And that was early 80s. 40,000. Paharap na. Kahit kumukuha sa inyo, baka gusto nyo, abogado na lang kung hindi. Pero, napakahirap din. Sa naralan po natin ang ating pananampalataya, sino po ang abogado natin? Holy Spirit. Ay, parang hindi alam. Sino po ang abogado natin? Holy Spirit. Ha? Holy Spirit. Hindi. Sino? Ang Panginoon Jesus. Kasi ang Diyos natin siya, di ba?
Pero there is one particular person, yes, no, we know, Diyos siya. At walang kapag-aral ng Panginoon. Tayo po ba ngayon inaabogado pa ng ating Panginoon Jesus? Yes. Pero as far sa kaligtasan natin, tapos na. Binayaran na. Pero tayo po, siya ay kausap ng ating Ama na kung saan may kinalaman kahit po sa buhay natin sa ngayon, sa ating paglilingkod at sa ating paglakad sa ating pananampalataya. Abogado po ninyo siya ng bawat isa sa atin. Yes, personalized po yan. Tayo po ay bawat isa ay kilala at kasama po natin ang ating Panginoon. At syempre, ganoon din ang Holy Spirit. I-define po natin. Ang meaning po ng justification, pagtingin po natin yung Britannica bago sa Biblia. The act by which God moves a willing person from the state of sin to the state of grace. Ganda. No? Yan ay sa definition ko ng Britannica. Ito daw yung pagkilos ng Diyos, no? Sa isang tao, doon po sa kalagayan niya mula sa kasalanan, papunta doon sa kalagayan ng biyaya. Siyempre, pag sinabing biyaya, tinahabagan siya. No? Pangalawa, the change in a person's condition, moving from a state of sin to a state of righteousness. Kaya hindi po natin kayang gawin ito eh. Mula po doon sa kalagayan natin makasalanan, kaya ang kalagayan natin ngayon ay tayo po ay matuloy. Kaya sabi po natin kanina, matuloy. Dahil lang po sa ating Panginoon Kristo. Sabi po sa pangatlo, the act of acquittal whereby God gives contrite sinners the status of righteous. Kaya kaya po sa Britannica, medyo tama po ang sinasabi ng ibig sabihin ng justification. Alam po ba natin yung acquittal? Pag sinabing acquit, James, no, yan. Ano yung sabi? Walang kasalanan. Acquit ka na, tapos na. Ibig sabihin, wala ka. Pagka nililitis, pag sinabing acquitted, ibig sabihin, wala na siyang kaso. Ang mabuting balita ang bawat sa ating prayer sa ating Panginoon Jesus. Acquitted. Kaya tama po, pagharap natin sa ating Panginoon, hindi po tayo hatulan sa ating mga kasalanan. Kasi acquitted ka na eh. So, hindi ka tatanungin, ikaw ha? Talaga, nung time na ito, nagsinungaling ka. Walang ganun. No? So, lahat tayo, dahil sa ating Panginoon Jesus, walang kakalkaling kasalanan. Parang good news po ba yun? Tayo lang ang nagkakalkal, nagiging historian tayo. Historical, saka hysterical. Nag-iisip kagad tayo yung ginawa. Pero ang Panginoon, hindi. Kasi acquitted tayo. Dahil sa ginawa ng Panginoon. Kaya pagharap ko sa ating Panginoon, ang pag-uusapan is reward. Hindi pag-uusapan yung mga detalye ng buhay mo at ng kasalanan na ginawa mo. Malaking biyaya mo ba yun? Malaking biyaya. In fact, pag-isipin natin yan, ang sarap maging anak ng Diyos. Tuloy po natin yung justification. Justification is one of the central benefits of redemption that God applies to believers on the basis of Jesus' sinless life, atoning death, and resurrection from the dead. Kaya naging talagang totoo yan. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mabuli, at ang Panginoon lamang ang pwedeng gumawa. Kasi po siya Diyos at banal. Kaya hindi po pwede mga alagad. Kaya nakapay tumatawag ko kay San Juan, kay San Pedro, kay San Camargo, kay hindi sila pwede because they are not sinless. Ang ating Panginoon lamang po ang matuwid at banal. Kaya siya lamang yung makakagawa nito para sa atin. In justification, sinners are counted righteous before God sa Romans 4:5. This means that God forgives their sins and accepts them as righteous in His sight on the basis of the saving work
of Jesus alone. Kaya talagang napakalaki po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Scripture is clear that individuals are justified by ano? By faith, what? Alone. Pananampalataya lamang po. Bakit? In Christ alone. Yung mga forefathers po niya, yung mga nauna po ng mga tinatawag ng pananampalataya, eh lagi po niya binabanggit siya. Faith alone, Christ alone. Para hindi sila magkamali. Kasi marami pong nagtuturo na ang pananampalataya ay hindi sapat. At ang ating Panginoon Jesucristo, hindi lang daw siya ang daan. At sabi po sa Westminster Catechism po, sabi, justification is an act of God's free grace wherein He pardons all our sins and accepts us righteous in His sight, only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. Pag sinabing imputed, ay pinagkaloob, no? Binigay sa atin. Meron pong dalawang spiritual fathers na si Augustine at si Martin Luther. No? Yan po ay pinaglaban nila yung tinatawag na doktrina na justification by faith. Kasi ng time nila, may nagtuturo na ang pagsunod sa kautusan at ang paggawa at pamumuhay ng matuwid ng isang tao, paggawa ng mabubuting gawa, doon tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos. Pananampalataya at pagsunod sa kautusan. Kaya tama po yung message natin last Sunday sa kapatid na nila. Kasi laging inuulit po, no, na mali na kasulatan at dapat natin laging bayan na ang ating kaligtasan at pinag-uusapang justification by faith, it is only through faith in the Lord Jesus Christ. At si Augustine at si Martin Luther ay pinaglaban po nila yan. The Protestant Reformers, sabi kay Martin Luther, echoed Augustine in their insistence that justification is by grace alone, which is appropriated by faith. May nagsabi po ng pangalan ay si Albert Burns, na napakaganda po ng sinabi. At ang sabi niya, it is the declared purpose of God to regard and treat those sinners who believe in Jesus Christ as if they had not sinned on the ground of the merits of the Savior. Ganito kaya ano? Yung pagtrato sa atin ng Diyos sa atin, kaya sa ating Panginoon, tayo tinanggap na para bang hindi nagkasala. At pagkatapos, ang sabi niya, it is not mere pardon. Kasi ang sabi ko, pardon is a free forgiveness of past offenses. It has reference to those sins as forgiven and blotted out. Ang justification has respect to the law and to the God's future dealings with the sinner. It is an act by which God determines to treat him hereafter as righteous as if he had not sinned. The basis for this is the merit of the Lord Jesus Christ, merit that we can plead as if it were our own. He has taken our place and died in our stead. He has met the descending stroke of justice, which would have fallen on our own heads if He had not interposed. Tama nga naman. Kasi po, tayo ginawang matuwid sa kautusan. Kasi ang ating Panginoon, ginanap niya at binayaran niya ang kautusan. Kaya pag binawaliwan po natin yan at pinipilit ng tao na sumunod sa kautusan, alam mo nangyayari? Parang hinahamak natin ang ginagawa at ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na namatay sa krus at nagbayad sa atin. Na sinunod po niya yung kautusan. Sinunod niya, pinulfil niya yung kautusan para sa atin, para po tayo ay makawalan sa kanya. Kasi po, para lumalabas, siya yung ginatunan na tayo ay dapat talaga nakatunan. Pero ang ginatunan
Kaya walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo po, yung sumampalataya, para na rin tayong nakatula dahil po sa ating Panginoon Jesus. Para na rin po kayong namatay sa krus, ginawa ng ating Panginoon. Tayo na rin po ay nabuhay na mabalik sa ating mga kasalanan at sa harap ng Diyos sa pagitan pa rin ng ating Panginoon Jesus. Ngayon sasabihin ng mga tao dahil yan sa mabubuting gawa at dahilan sa relihiyon at dahilan sa ginagawa ng tao. Sino po makakagawa na? Sapagkat lahat tayo ay magkasalanan. Naalala ko isang message ng isang pastor. Yung halimbawa niya, mayroong isang matanda na mag-ustada at yung hagdan niya ay kaharap yung kalsada. Kasi lahat ng mga dumadaan, tinitingnan niya. At pagkatapos, pag may dadaan, ituturo ng matanda nito, kung tumingin sa kanya, guilty. Napapatingin yung tao. Mamaya, may dadaan na yan, sasabi niya, guilty. Guilty. Napapatingin ang tao sa kanya. Ang tanong sa amin na, paano niya nalaman? In fact, nakakalungkot ang mga tao, tingnan niya, anong kanina na guilty? Minsan, ang ganda ng mga pag-uusap ng mga alam mo, kainaan natin yan. Makasalanan natin tayo natin. Nasasabi natin yun. Pero gaano tayo kaseryoso sa ating mga kasalanan? Kasi unless the fact natanggapin natin na seryoso yung kasalanan natin sa harap ng Diyos, hindi natin tatanggapin ang biyaya at paniniwalaan yung katotohanan na ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi mas madali kong kilalanin at tanggapin ang gawa ng tao. Tama ba? Kasi ina-upload siya. Maging yung gawa natin, mas madali nating parang, wow, natatanggap. Lalo pag nakakuha tayo ng mabuti. Kasi bakit? Laman yan eh. Natutuwa tayo. Nabibigyan natin ng amen, ng pasalamat, yung sarili natin ay salamat din ng galing kasama. Pero actually, sa harap ng Diyos, napakaseryoso ng ginagawa natin mali at kasalanan sa harap ng Diyos. In fact, ang atake po maging sa mga ngayon at sa mga nakaraan ay yung pinag-uusapan natin. Ina-atake, tinatawag natin kaligtasan, justification, forgiveness, salvation ng ating Panginoon sa atin. Noon pa man. Kaya po, ang banal na kasulatan, mababasa natin sa Galatia, sa Roma, sa mga sulat ni Pablo, ay patuloy na nakikipaglaban sa maling katuruan. Alam mo, ginawa ng kaaway, parang pinagtatawanan na lang natin yung mga tao na nagsasalita ng actually mga blasphemous at maging mga kasalanan. Alam po ba ninyo kung ano ang bogo? Alam natin. Kasi tingnan mo, maraming mga bagay hindi na alam ko sa bansa natin na illegal, pwedeng gawing legal. Pero actually, parang nature. Doon medyo magaling. Kahit po ang prostitution ay pwedeng mapalitan ng pangalan. Pag iba na yung term, legal na. Kahit yung tinatawag na immorality and sexual immorality, at maging yung kalagayan ng tao ng pagiging, sabihin natin, lalaki at babae, at ginawang legal sa harap ng tao, sa harap ng Diyos. Kaya ang tao, actually, by nature, ginagawa niyang matuwid ang kanyang sarili. Ang pinakamadali mong gawin yan, alam mo kung ano? Maging atheist. Yun ay sagot nila. Kasi ayaw ng tao na maniwala na pinipilit nila para sa kanilang sarili na wala namang Diyos. Alam niyo kung bakit? Ano ang pinakaunang dahilan kung bakit inaalis nila ang Diyos? Alam kung bakit? Kasi yung problema natin kasalanan.
ayaw nating harapin, ayaw nating magsulit. Kaya walang Diyos, so ibig sabihin ito, walang impyerno, walang langit. Ito na ang impyerno. Ayoko, natatawa ako sa akin. Nag-confess yung anak sa tatay at sa nanay, sabi niya, ako'y mag-aasawa na. At ito'y may mapapakasawa ko. Kaya lang, hindi ko siya okay. Sabi ng nanay, di ba lahat na ba? Hindi ko siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. So wala siya pagkakilala sa Diyos. Sabi mo nga, hindi naman makakit siya. Kwento lang ito. Sige, hindi makasalan mo. Wala bala sa lahat. Ito na bala sa iyo. Natatawa ako eh. Kasi actually, ang tao, paniniwala nila, wala akong Diyos ng langit. Pero maraming mga tao ang tumatanggap niya. Kasi ang totoo, ayaw natin gano'n. Walang tao gustong makulong sila. Yes, ang ating Panginoon Yesus Cristo. Who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. In other words, Jesus became our substitute on the cross so that we could be made just or right with God. We were guilty, but God has declared us righteous. Yung pang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:21. Balikan ulit natin. For our sake, para po sa ating kalagayan at sa ating kabubuti, sabi, siya na ginawang makasalanan na walang ginawang kasalanan para tayo po ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Maliwanag po ba yun o hindi? Yung di ba? Nang ating Panginoon, tinatulad dahil sa Kanya, ginawa tayo righteous. We become, sabi po, we might become the righteousness of God. Righteous na po ba kayo? Kailan po yan? Kailan yan? Nung bumalik ka na? Hindi ka pa nabayad eh. Tayo eh. Nung tayo po ay sumampalatay sa Kanya. Ibig sabihin, tayo po ay dinuha. Romans 3:22-24 teaches that righteousness of God comes through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Our justification comes to us freely. Sabi nga po, freely? Because of the price that Jesus paid on our behalf, God extends His grace to sinners and is just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Kaya, meron na akong mga term katulad ng the just and the justifier. Tayo po ginawang matuwid. Sino po ang justifier natin? Sino po? Ang ating Panginoon. Tayo po ay hindi nagiging matuwid kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti, o kaya nag-church, nagpapasa, nananalangin, sumasamba. Mabuti po yun, pero hindi po dyan tayo nagiging righteous, banal, at matuwid. No. Isa lamang po ang paraan. Ano po yun? Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Yung mga bagay na ginagawa po natin ay nagtutulak sa atin na para purihin at sambahin natin ang ating Panginoon sapagkat napakalaki ng ginawa ng Panginoon sa atin. Bisan po natin itong mga susunod. Meron po daw nang sabi, may 3 types of justification. No? 3 types. Kasi nga naman, pag nandito ka, talagang makikita natin, ano yung kalagayan natin ngayon. Meron pong tinatawag na positional justification, may progressive justification, at pagkatapos meron din tinatawag na perfective justification. Yung positional justification, sa salita pa lang, maintindihan na natin. Ibig sabihin, yung kalagayan mo sa harap ng Diyos, positionally. Sa harap ng Diyos,
tayo po ay justified na. We were made righteous. So ang kalagayan po ng bawat isa po sa atin, sa harap ng Diyos, positionally, tayo po ay mga anak na ng Diyos, tayo po ay mga iniligtas na, tayo po ay mga banal na, at tayo po ay mga matuwid na. Yun po ang ibig sabihin ng positional justification. Eh ano naman yung progressive? Ito po yung tinatawag na sanctification. Ito po yung ongoing process of being made just by the Lord. But the path of the righteous is like the light of the dawn which shines brighter and brighter until full day. Ito po natin. It involves a believer becoming more and more like Christ. This is not something we do, but something He does. We perform good works as He empowers us. Ano naman po ito tinatawag ng progressive justification? Ayon po sa ibang mga theologian na nakita po nila. Ito po yung, nung tayo sumampalataya, positionally righteous na tayo. Amen po? Ngayon, habang tayo nabubuhay pa dito, yung ating pamumuhay, hindi mo ba ninyo alam na tumutulong din at tinutulungan tayong mamuhay para sa Kanya? Amen po? Ibig sabihin, hindi pa yung tayo. Ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon, ang Kanyang mga salita, binabago tayo. Kaya, ang tinatawag na salitang progressive justification, lalong nagliliwanag. Lalong nakikita yung posisyon natin. Ngayon ba? Para ba halimbawa, kung anak ka na ng presidente, inampun ka, ay pakita mo ng anak ka ng presidente. Palagay ko, halimbawa kung kayo po ay nakatanggap ng sulat at inadapt ka ni Trump. For sure, biglang mababago buhay mo. Tama? Yung nga lang, di ba? Parang doon sa halimbawa, pag nakatanggap siya ng balita, nanalo ka ng loto. Okay, tayo nanalo, may tumataya. At biglang nakatanggap ka ng tinatawag na 300 million. Ano sinasabi? 300 million dollars. Times 5 na lang. 1.5 billion. Nakarinig ako kailan lang, yung 1 billion, sa kanya pa ng mga pag-uusap tungkol sa mga kaso, yung 1 billion, sa gagastusin mo na, hindi na magkukulang. Sa mga kakumpakan at may 1 billion sila. Sobra-sobra. Napakalaki mo. Kasi kinukwento natin, yung lamang po 1 million, di ba? Na kung saan lahat ng mga tumama, biglang nabago ang buhay. In fact, yung iba talagang kailan doon, naging sama, yung iba naman, eh tayo po, nabago nung ginawa ng ating Panginoon na tayo po ay pinatawad at ginawa ko. Kaya, lalong lalabas yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya tama po yung progressive justification, yung progressive sanctification. Tumatagal, nakikita po na tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Nagmamature tayo. Nagliliwanag, sabi rito. Nung una, parang madilim. Di ba ganyan naman? Pag tayo sumapal tayo, marami tayong hindi pa alam. Eh kami din nun, bata pa kami. Meron kami sa church, bata pa, Sunday school. No? Nakikinig kami, no? Ganyan, kung ano mga Sunday school. Pero ang totoo, wala akong maraming mga bagay na alam. Kung alam ko lang yung gagawin ito, o ito, gano'n. Pero habang tumatagal, habang maraming mga bagay na nagliliwanag ng mga katotohanan sa akin. Then, kaya sabi nga na dito, nagigitulan po tayo ng ating Panginoon. Kaya progressive, ibig sabihin, nagmamature yung ating buhay na baka. Nagliliwanag na dati madilim, eh, liliwanag. Nakakita na po ba kayo ngayon? Na dating hindi na lang palataya, na sumampalataya, sa kanya naman. At may mga tayong kailangan.
na talagang ang Diyos lang ang makakagawa ng dayuhan. Yung perfective justification, ito po yung pagdating ng ating Panginoon. At tayo po ay pumunta doon sa langit at kasama natin siya. Ang sabi po doon, perfective justification. Perfecto na. No? Nandun na tayo. Nandun na yung ultimatum na tayo po ay yung lahat ng mga ipinangako at ginawa ng Panginoon sa atin ay mangyayari. Kapag tayo po ay tinuna ng ating Panginoon, o kaya kapag siya po ay dumating. Romans 5:18, it is one act of righteousness performed by Christ that leads to justification and life for all men. Tandaan po natin ito. Jesus paid the price. We enjoy the peace He gives both now and eternity. Life. Yung ginawa ng ating Panginoon, nararanasan natin. Pagdating ng panahon na yan, sabi ko, lahat ng natin, pinag-uusapan natin, nararanasan po natin ng ating kalagayan sa ating. Yan pong mga talatang yan, kasi i-upload naman, magandang basahin po natin, kasi dyan magsisimula yung mga tinatawag natin, halimbawa, yung statement of faith natin, yung katuruan po natin, na hindi po galing sa sino man sa amin. Ito po ay galing sa banal na kasulatan. Hindi po tayo pwedeng magpatuloy sa ating pananampalataya, lumago sa ating pananampalataya, na walang kaalamang katotohanan mula sa kanyang mga salita. Dapat po ay alam natin ang bawat katuruan na sinasabi ng banal na kasulatan para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Kasi hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Ang pagpunta sa church, amen, salamat po. Aking courage. Pero lumalago po tayo sa ating pananampalataya dahil po sa kanyang salita. Tama po. Yung po ang bibigay ng ebidensya sa atin. At magpapatuloy tayo lalong lumago sa ating friendship, sa lahat ng mga gagawin bilang mga anak ng Diyos, dahil na rin sa mga katuruang tinatanggap natin mula sa kanyang mga salita. Kaya dapat po, pinag-aaralan natin yan, binabasa natin yan. Ito ang good news. Alam niyo mga kapatid, actually, napakaraming nag-upload na mga mananampalataya at mga theologian, maging sulat nila noon hanggang ngayon, na pwede po natin makita na. No? Pwede na tayo mag-research. Pwede na tayong mag-aral at magbasa ng sarili natin. Huwag lang po tayo umasa sa isang tao o sa mga narinig natin na parang sikat na mga nagtuturo. May danger po dyan. Marami po mga anak ng Diyos at mananampalataya. Akala nila, kapag ang kinakanta nila, kinakanta natin, pareho na tayo. Ganun ba kayo? Nung bata tayo, ganyan, ay kantan nyo din yan, kasi sa experience natin, kinakante, yung mga Christian song, yung mga hymn na narinig ko. Baba, minsan pinagbabatayan na parang, pareho na kami ng pananampalataya. Nice song. Hindi po. No? Kinakanta din niya ng KOJC. Kinakanta din ng mga ibang mga grupo yan. No? So, nagiging matayan. No? Yung mga galing na mga kapag may Bible, may dala, akala natin pareho hindi. No? Ibig sabihin, talagang dapat alam natin. Now, I'd like to close with this. Ang katuruan po, siyempre, ay nakasentro sa ating Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus ang nakakalam. Siya ang katotohanan, siya ang ating kaligtasan, at buhay. Kaya mga kapatid sa ating tuloy, sa mga kapatid ng ating tuloy, sa kanyang tuloy. Ay, tuloy. Ngayon, salamat po sa hapon ito, salamat sa inyo po ginawa ng Jesus, ito yung matay at nabuhay para sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagiging matuwid. Hindi po dahil po sa gawa natin, kundi po dahil sa mga. Pagpalaan niyo po ang mga salitang ito sa amin. Nawa kami po ay
tunay na patuloy na sumunod sa inyo at makinig at mag-aaral ng mga salita upang makita namin ang mga katotohanan galing po sa inyong mga salita na siya magbibigay sa amin ng kalayaan. Salamat po sa pagkaisipagitan ng mga mahal ng Jesus na pangunawa ng kaligtasan at kalayaan na ginawa po para sa amin. Sa pangalan ng Jesus. God bless po sa inyo. Kung dapat natin natin pagkakalap, ang kapatid na Jim. Magandang hapon po mga kapatid. Palakpakan po natin ulit si Pastor Arnie. Marami po ba tayo natutunan sa kanya? So, ngayon, bago tayo dumako sa pagbibigay ng ating tithes and offerings, meron ko lang po akong babasahin din isang katuruan ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Ito rin po ay tumutukoy sa isang kautusan ng ating Panginoon. Sabi sa Tagalog version, huwag kayong mag-impok sa mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawan, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawan, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ay iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tingnan po natin muli ang huling pangungusap o sentence. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, ang pagbibigay ay isang gawa ng puso. Sinabi ni Jesus, kung saan natin inilalagay ang ating kayamanan, doon na rin naroon ang ating puso. Kaya, kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, nagbibigay tayo mula sa kasaganaan ng ating puso. Ngayon, habang hinihanda natin ang ating handog, pakiramdaman po natin ang ating puso, alamin natin kung ano ang dinidikta ng ating puso para ibigay sa ating Panginoon. Alam natin na ang pag-iimbak ng kayamanan o pagbibigay sa Diyos ay nag-iimbak tayo ng kayamanan sa langit. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, dala ko namin ngayon ang aming handog sa iyong bahay. Sinabi mo po, Jesus, na kung saan naroon ang aming kayamanan, naroon din ang aming puso. Ang handog na ito ay nagsisimulo ng aming pag-ibig sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil nakakapag-ipon kami ng mga kayamanan sa langit. Naniniwala kami sa iyo at gagawin namin lagi ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
pamilya. Maging bago pa man kami nagkasal, napakalalim ng katotohanan ito na hindi namin kayang isipin ano man ang aming gawing pagsisikap. Kaya wala po kami naibabalik sa inyo kundi marap sa inyo ng napakalaking utang na loob. Maraming salamat. At hindi salamat sa ang mga kapatid na nagbibigay ng buhay upang pahayag ng banal na salita. Hindi ng mga tao na nagbibigay ng kanilang buhay upang bahagi ang mga kanilang oras, kanilang mga kakayahan, maging bukas palad sa lugar na ito, na paggamit sa amin para sa inyong pagtitipon at pagsimba. At tinatanong namin lahat, Panginoon, at napakalaki ng inyong ginagawa sa bawat isa sa aming buhay. At nasa sala kami, Panginoon, kung wala kayo, hindi namin kayo value, Lord. Napakasaklap ng buhay namin. Subalit dahil sa inyong pagandang loob, ang lahat ay puro pag-asa, puro kalakasan, at puro pasasalamat. Kaya binabalik namin sa inyo, Panginoon, maging sa maikling salita. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ang inyong banal at pinang Panginoon. Sa pangalan ko ni Jesus. Amen.